Take that. Lodicat Motovlogs nga pala at eto ang review natin ng Rusi Sigma 250. Check muna natin ang design pagkatapos ay sasakyan natin yan. Itong makinan to, hindi talaga siya 250cc, kundi 223cc lamang. Malaki na rin naman na yun. Sports bike na sports bike pero hindi siya talaga yukuan. Yung size niya is parang 400cc na rin. Naitabi ko na siya sa may mga 600cc, 1000cc at hindi naman nagkakalayo yung sizes nila. Maliban na lang sa may lapad. Well, tulad ng Hayabusa nung nakita ko, grabe sobrang lapad niya. So yung design na to ay galing sa isang Japanese bike which is yung Suzuki GSX-R 750. Sa mga di nakakalam, yung Rusi is hindi naman talaga sila gumagawa ng mga sarili nilang motor. Nag-i-import lang sila galing ng China. So mono headlight or iisa lang yung headlight niya. Hindi katulad sa mga normal na mga sports bike, dalawa. Okay naman siya eh. Marami ka na mabibili na mga mask, no, kapag hindi mo trip yung mga ganitong design. Para siyang Power Ranger, di ba? Meron siyang daytime running light. So ito yung signal lights niya, nasa gilid. So ganito ang ilaw niya kapag naka low beam. At ganito naman ang ilaw niya kapag naka high beam. So meron siyang 2-piece seat. Meron siyang napakalaking tank na nakalagay sa may specifications niya is 12 liters lang, pero nasubukan ko na magpagas dito ng 14 liters. Meron siyang napakalaking mga disc brakes, harap, likod yan. Windshield na magagamit mo lang kung yuyuko ka, pero kapag hindi ka nakayuko, tatama lahat ng hangin sa may mukha mo. Susi pa lang, tignan niya, napaka-premium na design niya, diba? Spider, baka naman. Meron siyang upside down fork dito sa harap. At monoshock naman dito sa likod. Electric start lang siya dito, walang kickstart. So bahala na kapag maubusan ka ng battery sa kalsada. At ito naman yung dashboard niya, susuyan natin. Yun, diba? So lights on siya. So meron siyang digital speedometer, odometer, digital din. At dito naman sa may RPM. So pwede mo siyang pasagadin na hanggang 12K, which is napakataas para sa isang motor na ganitong size. So texture naman, hindi siya matte, hindi siya gloss, parang in between eh. Pero pag tinignan mo tong red part, talagang gloss kung gloss. 3 years na nga pala sa akin tong motor na to. At hanggang yun, napakakintab niya pa rin. In addition to that, meron siya mga carbon fiber kunwari. Plastic lodi. So meron pa dito isa sa may tank. At meron din siyang carbon fiber finish dito sa may pinakabuntot. At pati na rin dito sa may tank pad niya, ang gandang tignan. Meron ding carbon fiber finish. Kunwari tank grip dito sa may gilid, pero hindi talaga siya tank grip kasi pinatungan nila ng finishing. Ayun no, clear coat. Makintab talaga siya. Yung problema, nag-aagas-gas yung clear coat mo dito. Same din ang ginawa nila dito sa may design na Sigma 250. No, sticker na pinatungan ng clear coat. So hindi mo siya basta-basta mababakbak kung hindi mo sisirain yung clear coat niya. Size nga pala ng gulong niya dito sa may harap is napakalaking 110/70/17. At pagpunta mo naman dito sa likod, napakalaki din ng gulong sa likod na 140/70/17. So mapapansin nyo naman lahat ng mga nadagdag dito, karamihan mga sticker. Nandito yung logo natin, Lodicat Motovlogs. Subscribe naman guys.
Grabe, sobrang init ngayon, no? Iba yung panahon ngayon, nakakaluto ng utak. Okay, so sitting position habang tumatakbo. Unang-una mo mapapansin dito is nakayuko ka. Again, ako pala ay 5'7" at sexy 83 kilos. Hindi naman siya kasing sub-sub ng tulad ng mga ibang sports bike na makikita niyo sa market ngayon. Pero sub-sub pa rin, hindi pa rin siya relax. Kung ikukumpara mo siya sa mga scooter, talagang mangangawit ka dito. At dahil medyo nakasubsob ka, medyo kawawa yung etlog mo dito. Dahil napakalaki ng tangke niya, kapag bigla kang promeno, nandito na yung tinatawag natin IBS, Ipit Betlog Syndrome. So isang preno mo lang, pisak ang mga itlog, pre. Sa comfort naman ng kamay, masakit na nga siya sa may batok, masakit sa kamay at masakit din sa likod. So tiis pogi ka talaga dito. Punta naman tayo sa may vibration. Well, normal lang naman sa mga single cylinder na malalaki ang stroke ang ma-vibrate. KTM man yan, mapa Kawasaki, basta mo over na ng 200cc tapos nag-iisa lang yung piston, well, vibrate talaga mapupunta dyan kasi ang laki niya na nagtataas baba, 'di ba? So mararamdaman mo talaga yung weight ng piston dito sa may motor na to. Well, ang pang-counter sa mga ganitong vibration is kung ma-afford mong makabili ng dual cylinder ng mga motor, 'di ba? Pero Rossi Sigma 250 sa ganitong presyo, 90,000, 'di ba? Hindi ka makakakuha ng dual cylinder o double cylinder. So kapag sa mga shocks naman ang pag-usapan natin well, napaka-uncomfortable niya, which is normal lang naman talaga sa mga sports bike. Tulad niya may pintura, 'di ba? Kung medyo dadahadahanin mo yan, ramdam mo yung pinturang yan. Yan, oh. Okay. Kung may slight bump lang sa may kalsada, ramdam mo siya eh. So again, sports bike, hindi siya built for comfort. Tiis pogi talaga to, forma at saka performance. So kapag long rides, makangawit ka dito. So balik naman tayo sa may power. Ang pangalan niya ay Rossi Sigma 250, pero sa di ko alam na dahilan, siya ay 223cc lamang. Yung laki ng bore niya is kasing laki lang ng sa Mio. So wag nyo iisipin na napakabilis ng mga ganitong motor. Dahil kung gusto mo ng mas mabilis na motor, kailangan mo talaga ng mas malapat na bore. Pero alam mo kung ano meron dito? Power. So hindi mo talaga siya maaasahan sa may top end power. Nasanay tayo sa may Sniper, sa may Raider na kahit 150cc lang, 155cc, pag binirit mo talagang nasa dulo yung power niya. Ito baliktad siya. Ang tawag dito, torque. So nasa arangkada yung power niya. Ibig sabihin, easy lang sa kanya yung biglang acceleration and then overtake, syempre. Dami nagra-ride, sana all. Nakakainggit. Easter Sunday nga pala ngayon. Happy Easter to you guys. Isa pa sa pinaka downside ng Rossi Sigma 250 ay yung bigat niya. Well, napakabigat niya. Lalo na pag nasanay ka sa mga scooter na nasa baba yung makina o kaya mga underboards, talagang mabibigitan ka dito dahil napakataas niya. And then yung center of gravity niya, well, mataas din. Lalo na nakapag full tank ka, tapos inaayos-ayos mo sa may parking lot o kaya kapag sa may garahe. Well, ang bigat niya, pero hindi mo naman masyadong ramdam yung bigat niya kapag umaandar ka na. Actually, magiging advantage mo yung bigat na yan. Dahil mabigat yung motor natin, well, kapit na kapit ka sa may kalsada. Hindi ka basta-basta lilipad. Halimbawa, may small bumps, no? Hindi ka basta-basta tatalan dito. At bagay na bagay siya sa highway talaga. Hindi ka basta-basta mahangin dahil sa may mga maliliit na mga motor. For sure nararamdaman nyo rin, no? Yung bigla na lang humahangin tapos bigla na lang lumiligo yung motor mo dahil bumabangking mag-isa dahil sa lakas ng hangin. For example, nagpapatakbo ka na ng mga 80, 100, ganun. Well, dito hindi mo ba mararamdaman. Minsan kapag ganyan, humahampas na yung hangin sa helmet ko, napapahindi na gano'n yung helmet ko, pero
stable pa rin yung motor. Hindi ko basta-basta madidisgrasya dito. At ako'y magpapagas na dito dahil ayoko maubusan. Full tank. Oo. So nagpa-full tank tayo, nakagastos tayo ng almost 800 pesos. 13.5 liters. So napakalaki ng tanka niya, which is another advantage na sinasabi ko nga, maganda siya pang road trip. Talagang ginawa siya para sa highway, hindi lang pang forma, hindi siya pang racing. So pag bigla mong prenong ganyan, no, boom, di ba? Basag yung itlog mo, pero ang mahalaga hindi ka titilapon. Hindi ka tulad sa mga underbone o kaya mga scooter na walang tangke sa harapan, di ba? Tulad yan, naku, may truck, preno tayo guys. Take your time, sir. Papabomba yung mga bata. Pagbigyan natin. Ang init, grabe guys. Hindi ko alam kung anong problema ng Pilipinas ngayon. Oh, ADV, kulay red. Gusto ko ng mga red talaga. Dapat pinatay ko muna yung makina ko para makatipid tayo ng gas na. Hirap kasi talaga guys kapag nagbumotor ka, no? Agas, pang tune up, diba? Kala nyo makakatipid kayo kapag nagmotor kayo? Joke yun guys! It's a prank! It's a prank! No, flat. Kaso wala tayong pambomba. Medyo malayo-layo pa yung vulcanizing shop. Buti napansin mo, wala talaga eh. Oh, wala, malaki yung tama niyan. Sobrang lambot. Hindi mo madadaan ng bomba yan. Kasi kung malit lang sana na butas, konti-unting singaw lang sana, pwede mo pang madaan sa bomba. Pero wala eh. Oh, sagad. Kasi walang natira. Ikaw, pwede kitang itulak kaso running flat mo na. Kaya yung rim. Yan lang din. Oh, tirik pa naman yung araw, malas. Malaking chance na palit goma na sa loob yan kasi singaw na singaw talaga eh. Grabe, sobrang init. Tirik na tirik yung araw. Takpay alali. Sir, may kayo dyan? May TMX kasing naflatan doon. Talagang sagad na sagad yung pang-flat niya. Kaya nyo kayang rescue yun? Okay na po sir. Punta na po ako. Thank you po. Years na sa akin to at hanggang ngayon ay gandang-ganda pa rin ako sa kanya. Kung tibay naman ang pag-uusapan, di pa naman ako nasisiraan ng makina. Well, mukhang kailangan natin ng video about sa issues na naranasan ko sa kanya for that 3 years. Kung may tanong kayo about sa motor na to, comment down below at sasagutin natin lahat yan. At kung mahilig kayo sa motor, nasa tamang channel kayo. Kaya subscribe na mga kapusa, bagong videos every Friday. Lodi Cat Moto Vlogs, peace out. At nandito tayo ngayon sa may perimeter, sa may SM Clark Tarlac, ang biyahe natin ngayon. At ito-testing natin kung gaano ba talaga ka-comfortable ang mga NMAX.